So Idol Dwayne, no, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito ba yung kauna-una niya po na rigid MTB? Sa lahat ng mga nakita kong forma ng mga carbon fiber na frame zone, ito yung isa sa pinaka-pogi. Parang kahawig to ng Lexon na nakita ko sa AliExpress. Parang kahubog na kahubog eh. Kahubog kasi nito, yan yung sa head tube. Tapos dito, yan. Ito naman yung Mountain Peak naman ng pambansang brand, pero ito may pagkasosyal, no? Carbon fiber naman to. Mountain Peak Explore 4000 na XC Hardtail mountain bike frame. Ayan, tugma yung kulay, no? Stealth na stealthy. Talagang tinugma yung kulay. Ito naman ay Moso M5, no? Ay, M6 pala, sorry. Kasi yung M5 ano eh, hindi aero dito eh. Yung Moso M6 ito yung aero, yan. Na aluminum 7005. Ito yung pambansang model ng Maxxis Space na 29x2.1 na wire bead na Exitar. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, check naman natin itong rigid MTB ni Idol Dwayne Alejandro na taga Caloocan pa, no? Layo. Mga ilang kilometers kaya yan? Mula Caloocan hanggang dito? Ito, Imus? 45 Layo, kilometers. Kumbaga, papunta pa lang dito, ensayo na. Ensayo na. Yun yan, no? So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Dwayne, no, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito ba yung kauna-una niya po na rigid MTB? Bali, ito yung pangatlo ko na MPV. Pangatlo na po. Pwede ba may share sa amin kayo yung brand lang? Ano yung mga yung mga ex nyo? Yung nauna ko dati kay HS na MTB. Tapos yung sumunod ko 26 yung nauna, tapos 27.5 Cannondale Trail 5. Tapos ito na yung pangatlo ko, 29. So lahat sinagasaan ko. Okay. Bali, sa tatlong variants, ano yung pinaka, kumbaga sa experience nyo, ano yung pinaka satisfied kayo? Siguro ito na siguro sa ngayon. 29. Matagal na kayo nagbabay kasi nakagamit na kayo ng 26er, no? Mga ilang dekada na kayo nagbabay? Siguro start ako 2005. 2005. Halos pares lang kasi ako nag-start ako 2007 no? Para mga ganun din. Kasi dati talaga wala naman 27.5 tsaka 29 dati, 26 talaga standard doon, no? So ito kuya, napansin ko ito yung na-budget ko dati na ganito rin. Pero dati itong malamang dati itong naka suspension fork, no? Kasi may na-budget ng Built bike siya nung nakuha ko. Then bukod po sa rigid fork, ano po yung mga pinalitan po ninyo? Yung mga cockpit niya pinalitan ko na. Ito to. Isang set na. Tapos yung drivetrain, no? Yan, mamaya talakayin natin yung specifics yan, no? Next naman, Kuya Dwayne, saan nyo po regular na ginagamit tong rigid MTB? Pang long ride din, tapos sa chill ride. Bali, pag long race po, saan ba kayo nagluloko? Mostly doon sa amin, Antipolo, mga ganon. DRT or dito sa may yung tinatawag nilang mahabang parang. Di pa nakapunta doon sa mahabang parang. Mahabang parang yan, Angono, yan mga Hililya yan hanggang Kasi nga Moron Rizal sa amin kasi Cavite, Moron pa yan, madalas Kaibiyang. Kaya doon talaga yung more bira din nga dito. Pero nagra-ride din kami rito. Dito na pag may time, no? Pag may time. Yan, so ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Sa lahat ng mga nakita kong forma ng mga carbon fiber na frame zone, ito yung isa sa pinaka-pogi. Parang kahawig to ng Lexon na nakita ko sa AliExpress. Parang kahubog na kahubog eh. Kahubog kasi nito, yan yung sa head tube. Tapos dito, yan. Ito naman yung Mountain Peak naman ng pambansang brand, pero ito may pagkasosyal, no? Carbon fiber naman to. Mountain Peak Explore 4000 na XC Hardtail mountain bike frame. Ito nga ay carbon fiber. Yan, Torate T700.
Pang 29er nga ito, then ang size ito. Ito yung size medium na ang seat tube 17, di ba? 17, yes. Kasi yung mga aluminum nilang frames, yung medium nila 16. 60. Yan. Then tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na, ano to, pang BSA threaded ba to? O press fit? Press fit. Ayun, pang press fit na pala to, pang press fit na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release mo to, no? Yes po. Yan, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang rigid fork. Ayan, tugma yung kulay, no? Stealth na stealthy. Talagang tinugma yung kulay. Ito naman ay Moso M5, no? Ay, M6 pala, sorry. Kasi yung M5, ano eh, hindi aero dito eh. Yung Moso M6 ito yung aero, yan. Na aluminum 7005. Ito yung universal size or one size fits all. Ilalagay ko na lang sa screen yung front length at saka yung blade length ito. Yung steerer tube na to, ano naman to, no? Non-tapered. Straight or non-tapered. Yun, naglagay si kuya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Explore 4000. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is post mount. So ngayon ako may idea na ako para doon sa headlight, no. Pwede to sa pwede to sa Ragusa ko eh, oh. Yun pala yun. Pwede, no. Kuya, kasi naghahanap ako ng full white na ganito, wala na akong mahanap sa Quiapo dati. Okay. Puro Technicolor pang disco. Ayan, sinubukan ko lang na ganyan yun. Pwede, maganda, oh. Okay din naman. Pwede naman. Pwede, ayos, oh. Yan, so next naman sa cockpit. Ito yung kanyang handlebar, no? Control-Tech CLS. Control-Tech CLS na aluminum na straight na may konting back sweep. Sinukat ko kanina yung lapad ito, 650mm. Diameter naman ito 31.8. Itong grips ni kuya, ESI. Ito yung chunky grips eh, no? Yan, magkano yung bilhin nyo ngayon dito sa ESI? Nasa 1,000. 1,000 kasi nga maganda yung comfort talaga. Next naman yung stem ni kuya, Control-Tech din, na ang haba nito sinukat ko to kanina 100mm. Ano yung angle nga po ulit ito? Negative 5, positive 5. Ayun, 5 degree yung angle. Yung kanyang tapered headset, Mountain Peak na seat bearings. Yung seat flap ito yung stock ng Mountain Peak Explore. Yes. Na aluminum allen type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post niya, Control-Tech na aluminum. 400 po ito, no? Yung haba. 31.6mm ang taba. Ito pala, setback pala, I'm sorry. Yan, may setback na may dual bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle. Parang familiar tong logo na ito. Ano nga ulit logo? Velo saddle. Velo saddle, no? Yun nga, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalapad na saddle, eh, no? Hawakan ko nga. Ayun, malambot and flexible steel railings. Ito kasi sa akin kasi hindi ako kanya-kanya naman tayo ng preference, no? Kasi mas gusto ko yung makipot kasi ako kasi medyo picky ako pumadyak. Sa mga picky kasi nagkakaroon ng friction dito. Medyo nga. Pero sa inyo po, kuya, anong naging feedback sa inyo? Okay lang naman din. Yun nga din, tama ka minsan may din kasi Yung medyo friction, malapad nga din. Yun yung friction, no? Tapos lalo na magkakaroon ng friction yan kapag yung mataas ang cadence nyo. Yun, Pag parang nilirab yung kamay. Yun nga. Pero Okay naman siya. stick kayo sa saddle na to o magpapalit kayo? Baka magpalit din ako pagka Na mas makipot, no? mas makipot. Mas makipot na sa atin. Pero yung yung lambot okay naman, eh. Lambot tsaka malambot naman siya. Malambot and flexible. Yan, so next naman sa kanyang drivetrain. Ayun nga, hindi na pambansa to, no? Ito po yung 2x10 speed. Yes. Yan 2x10 speed. So may makita na kayo na front shifter, front derailleur at saka extra chainrings. Yung shifters ni kuya, lahat po ito Shimano Diore M4100, no? Na 2x10 speed. Ito naman kanyang MTB crank. Aray ko po, tumunog na yung tuhod ko. Shimano Diore M4100 din ito, no? Na Halotech. Yung press fit po pala ito, Shimano rin, no? Stock yata. Stock ng Mountain Peak. Yeah. Yung stock ng Mountain Peak yung press fit bottom bracket. Gano'n po kahaba yung crank arm nito? 175? Yan, 175. Ito yung asymmetrical na 96 at saka 64 BC. Yes. Pang purpose built na pang 2x, no? Yung chain rings niya, no? Dalawa to na 3626 din na kasama na po ito dito, no? Yun, so next naman ito kanyang front derailleur. Ito yung M4100 din na Shimano Diore na ito yung high clamp na side swing naman to. Yan, nagagaling yung hila dito sa sides.
sa side ng sa side ng frame. Yan, so next naman ito kanyang MTB clipless pedals. M5 120 ba to? M520. Ayun, Shimano M520 na MTB clipless pedals. Yung chain ni Kuya Shimano X10. KMC pala. KMC. Yung KMC X10 na 10 speed. Yung MTB cassette sprocket ni Kuya, ano to, M4100 na Shimano, ano? 1142 na 10 speed. Yung kanyang rear derailleur, Shimano Diore M4100 na 10 speed din. So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Sa wheelset naman, yung pang, ito pala, yung gulong pala muna. Ito yung pambansang model ng Maxxis Space na 29x2.1 na wire bead na Exitar. Yung po bang rims ninyo stock na Mountain Peak nito? Bali ano siya, aerobic. Aerobic pala. No? Tinanggal ko na lang yung... Ano po yung aerobic nito? AR2? O yung stock basta nito? aerobic lang siya. Stock. Basta aerobic lang yung nakalagay sa kanya dyan. Yung tinanggal ko yung tinanggal. Pero yung rims nito kasama na to na binili mo? Kasama na. Ayun, aerobic ito na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and nipples kasama na to. No? Nagpalit na ako. Ano po yung brand pa nito? Richman na yan. Ayun, Richman na stainless steel. Brass lang ang nipon. Ito brass nipples. Yung kanyang MTB hubs, ito yung SRAM X9. Ilan po pala yung poles nito? 3 balls. Yan, 3 poles. Kasi ito pa free hub body, seal bearings. I-check po natin yung tuloy nito. Paikutin po natin kapag naka-frame. Yan guys, yung tunog ng SRAM X9 MTB hub kapag naka-free wheel. Then lasa lang sa kanyang brake set. Yan, ito yung kanyang Tektro na hydraulic brakes and dual piston. Ito ba yung stock ng Mountain Peak? Ano po yung naging performance dito? Okay naman siya. Wala pa namang issue. Wala pa namang issue. Kahit mga leak wala naman. Yan, nasa lang sa kanyang rotors. Ito yung SRAM Centerline. SRAM Centerline. Parehas ng 160mm, no? Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol Kuya Dwayne, no? Magkano po yung total cost nito? Siguro kasi nung binili ko tong build na to, nasa 30 na siya. So mga upgrade ko, so mga 45 mga ganun. 45,000, no? Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Explore 4000 Rigid MTB ni idol Kuya Dwayne Alejandro. Yan guys, no, na-bike check na natin tong Mountain Peak Explore 4000 Rigid MTB ni idol Kuya Dwayne Alejandro. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanya poging Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kuya, mag-shoutout po kayo. Okay, shout out sa wife ko kay Gian, sa mga anak ko kay Dimple, EG and Ethan, and ganun din sa mga pinsan ko na nagbabike, and kay Papsi na nagbabike na hindi nakasama. Ayun, ganyan din pala sa ano ko, sa apo ko. Kay Odi at dun din sa manugang ko kay Yong. Ito po yung kasama po niya. Shoutout po kayo. Shout out. Hello. Ayan, nag-vlog na rin siya, binablog din ako. Ayun, so salamat sa pag-bike check ng MTV niyo. Thank you. Yung susunod naman yung Paxter de Kuya, no? Kaya guys, maraming salamat sa inyong panonood din. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.